Magandang gabi, Pilipinas! Ito ang ikalimang pangkat at tatalakayin natin na naging clash of strategies sa pagitan ng dalawang malalaking pangalan, Ombudsman Boying Remulla at Senador Joel Villanueva. Sentro ng diskusyon ang controversial na secret decision na bumabalot sa kaso ng di umano'y misuse ng Priority Development Assistance Fund o PDAF. Narito ang malalalim na pagsusuri sa naging labanan ng diskarte, kahihiyan at legal na implikasyon. Binalikan ng atensyon ng publiko ang kaso ni Senador Villanueva na nagugat pa noong 2008. Taong 2016, naglabas ng order si Morales. Nagugat ang gusot sa desisyon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales na nag-utos na si Bakin o i-dismiss si Villanueva sa Senado dahil sa kasong katiwalian. Ibinadala ang order na ito para sa agarang implementasyon. Taong 2019, dito naganap ang isang malaking plot twist, ang secret reversal ni Martires. Naglabas si dating Ombudsman Samuel Martires ng order na tuluyang ibinasura ang kaso at binawi ang dismissal order ni Villanueva. Ngunit ang kritikal na punto, ang desisyon na ito ay hindi formal na nailabas o ipinaalam sa publiko at maging sa Senado. Kaya ito tinawag na secret decision. Taong 2023, ito ang pag-eksena ni Remulla. Biglang nagpahayag ang kasalukuyang Ombudsman Boying Remulla ng intensyong ipatupad ang lumang dismissal order ni Morales. Dahil wala raw siyang makitang official record ng reversal, ito ang nagbunsod ng mainit na kontrobersya. Dito nagsimula yung tinatawag na kahihiyan ni Remulla. Bakit? Dahil sa halip na magmukhang tagapagtanggol ng batas, lumabas pa nga na tila nagpupumilit lamang siyang ibalik yung kaso na matagal nang naresolba. Nagmukha siyang nagkulang sa diligence sa paghahanap ng reversal order bago siya nagpahayag. Unang-una, kapansin-pansin naman talagang komplikado ang kanyang hakbang. Ang reversal ni Ombudsman Martires ay nakatala na, kaya mahirap na itong baliktarin nang hindi lumalabag sa prinsipyo ng due process. Ikalawa, kulang sa suporta ang kanyang panawagan. Ang Senado ay hindi agad tumugon, kaya't magmukhang hindi mahalaga ang kanyang utos. At ikatlo, sa mata ng publiko, paulit-ulit na binabalik ng ang kaso na parang nagpupumilit lang na wala ng saysay. Binibigyan pa nito ng impresyon na mahinang ombudsman at tila nagagamit lamang sa politika. Kung tutuusin, ang kahihiyan ni Remulla ay hindi lang dahil sa hindi niya napatupad ang dismissal order. Mas malalim pa nga rito. Ito ay dahil sa pagkakalantad ng ombudsman bilang institusyong hindi organisado at tila nagagamit sa politika para sa pansariling kapakanan. Sa halip na magmukhang matatag na tagapagtanggol ng batas, lumalabas na parang wala nang bisa ang kanyang posisyon. Kung titignan natin ng mas malalim ang naging hakbang ng Ombudsman Remulla, malinaw na hindi lamang ito simpleng pahayag, kundi ito ay isang maingat na estratehiya upang ipakita na ang kasalukuyang liderato ng Ombudsman ay handang balikan at bosesiin ang kahit na anumang lumang desisyon. Maaaring dalawang bagay ang gusto niyang parating. Una na riyan ay ang pagpapakita ng transparency at bagong direksyon. Nais niyang iparamdam na mas bukas at mas mapanuri ang kasalukuyang administrasyon. Pangalawa, pagdistansya sa naunang liderato. Indirectly, ipinapakita niyang iba ang kanyang pamamalakad kumpara sa panahon ni Ombudsman Morales. Pero, epektibo nga ba ito? Sa unang banda, sa positibo, naipakita niyang handa siyang humawak ng mas selang issue kahit may kasamang intriga. Pangalawa, ipinapakita niya na ang batas ay maaaring suriin muli at walang exemption kahit pa senador. Para sa ilan, mukhang matapang at may prinsipyo si Remulla. Ngunit sa negatibong epekto nito, maaari itong magdulot ng pagdududa sa consistency ng Office of the Ombudsman. Nagmumukhang nagkakaroon ng political influence ang proseso, lalo na't hawak ng magkakaibang administrasyon ang bawat desisyon. At ang publiko ay nalilito. Sino nga ba talaga ang tama? Si Morales o si Remulla? Sa huli, ang estratehiya ni Ombudsman Remulla ay maaaring tignan bilang pagsubok na maging mas makatarungan.
Pero may posibilidad na ang hakbang na ito ay maging double-edged sword. Kung hindi ito malinaw na ipaliwanag sa publiko, maaari itong magmukhang politikal imbes na legal. Bilang tagamasid, masasabi kong ang ginawa ni Ombudsman Remulla ay isang risk. Maaaring magdala ng pagbabago o maaaring magbunga ng mas malaking kontrobersya. At sa larangan ng politika, ang pinakamalaking tanong ay laging, handa bang manindigan sa kritisismo ang naglabas ng pahayag? Si Villanueva ang dumanas ng malaking kahihiyan. Ang pagtago sa clearing paper sa loob ng halos 4 na taon ay nagdulot ng malaking hinala at kwestiyon sa kanyang moral integrity at transparency. May dismissal order laban sa kanya noong 2016 ngunit hindi ito natupad at kalaunan ay tahimik umanong binaliktad noong 2018. Isang isyong nagdulot ng tanong sa transparency ng proseso. Giit ni Villanueva, isa lamang itong harassment. Ngunit para sa marami, nananatiling mabigat na bahid sa kanyang pangalan ang kontrobersyang bumabalik hanggang ngayon. Patuloy na mainit na usapin ang kinakaharap na isyu ni Senator Joel Villanueva. Sa kabila ng mga aligasyon, nananatili siyang aktibo sa Senado at may malinaw na umanong estratehiya para protektahan ang kanyang reputasyon. Sa gitna ng ibinabatong paratang, hindi natinag si Senator Joel Villanueva. Sa halip, gumamit siya ng serye ng estratehiya upang maipakita sa publiko na malinaw ang kanyang paninindigan at walang dapat ikabahala. Una na dito, consistent public denial ang kanyang naging tugon. Mariin at paulit-ulit niyang idiniin na wala siyang nilabag at malinis ang kanyang konsensya. Ayon sa mga analysis, ang pagkakapare-pareho ng mensahe ay nakakatulong upang makuha ang tiwala ng publiko. Ikalawa, ipinarating niya ang transparency at cooperation strategy. Anya, bukas siya sa anumang investigasyon, isang hakbang sa nagpapakita na wala siyang tinatago. Bukod doon, gumamit siya ng image management or personal branding. Ipinapaalala niya sa publiko ang kanyang track record bilang dating TESDA secretary, Kristiyanong leader, at lingkod bayan na may integridad. Para sa mga taga-suporta, malinaw itong pagsisikap na patahimikin ang pagdududa ng ilan. Maingat niyang ginamit ang victim narrative approach. May mga pahiwatig na siya ay pinupolitika o napag-iinitan. Isang paraan na kadalasang nagdudulot ng simpatsya mula sa mga publiko. Habang mainit naman ang issue, nagpatuloy siya sa paggawa ng batas at sa kanyang mga tungkulin bilang senador. Ayon sa mga eksperto, epektibo itong hakbang upang ipakitang nananatili siyang kompetente at hindi nagpapadala sa kontrobersya. At sa huli, ang controlled reputational rehabilitation, hindi siya naglabas ng sunod-sunod na pahayag at tanging kung kinakailangan lamang siya ay nagsasalita. Sa ganitong paraan, naiwasan niyang mas lumaki ang ingay ng issue at unti-unting nababawi ang tiwala ng publiko. Ang labanang ito ay nagbigay diin sa mas malaking issue, ang pangangailangan para sa ganap na institutional transparency sa mga ahensya ng gobyerno. Ombudsman Remulla nagwagi sa pagpilit na mailabas ang katotohanan. Samantalang si Senator Villanueva nagtagumpay sa legal battle ngunit tumanas ng malaking reputational damage. Ang kasong ito ay mananatiling reminder na ang secrecy ay laging magdudulot ng public distrust. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Magbabalik po kami para sa iba pang balita. Magandang gabi.